Katanungan ko po ay ganito. Tatanong ko sa inyo. My question is, Itatanong ko lang ho. I just want to ask. Tatanong ko lang po kung... kompletong sagot, itanong mo. May sagot ang Biblia. Nakasulat kompleto, walang bawat, walang labis, walang kulang. Kaya ang sabi ng mga apostol, matuto kayo sa amin, huwag hihigit sa bagay na nasusulat. Sino ang babaeng ito na manganganak? No? Nakita yung tanda sa langit. Ang pag-interpretasyon nila si Maria. Hindi si Maria ito kasi nakadamit ito ng araw, may buwan sa ilalim ng paa. Si Maria naman, nung nakita ko yung estatwa ni Maria sa Katoliko, ang nasa ilalim ng paa, ahas. Nakakita ka na ba no, kapatid na Jared? Ang nasa ilalim ng paa ni Maria, ahas. Gawa ng Katoliko yun Ngayon, siguro gumawa rin sila nung nasa ilalim ng paa niya naman ay buwan. Pagka gumawa sila nun, magkakakontra na kasi biro mo, doon sa isang nakalagay sa ilalim ng paa niya, ahas. Doon naman sa isang nakalagay sa ilalim ng paa niya, buwan. Tinayo. Ang ginawa nila pala sa isang pinagsama na nila yung buwan at ahas. Wala naman sa Biblia. Pinagsama nila yung buwan at ahas. Ayan ang paano. Kakatuwa rin, dahil sa hindi pagkaintindi ng nakasulat sa Biblia. Kung ano-ano na tuloy ang napag-iimbento. Pero tandaan mo, kapatid, bago nakita yung babae, pinakita muna yung kaba ng tipan. Kasi nga, itong babae ay tipan ito na manganganak at ang ipanganganak nito, mga Kristiyano. No? Basahin natin ang 4:22 ng Galacia. Sapagkat nasusulat na si Abraham ay nagkaroon ng 2 anak, ang isa'y sa aliping babae at ang isa'y sa babaeng malaya. Gayunman, ang anak sa alipin ay ipinanganak ayon sa laman, ngunit ang anak sa babaeng malaya ay sa pamamagitan ng pangako. Ang mga bagay na ito'y may lamang talinhaga, sapagkat ang mga babaeng ito'y 2 tipan. Ang isa'y mula sa bundok ng Sinai na nanganganak ng mga anak sa pagkaalipin, na ito'y... Ayan, pakinggan mo ako, kapatid na Jared, Meron naging 2 asawa na nanganak ng 2 anak ni Abraham. Si Ismael, yung panganay ni Abraham na anak. Anak niya yon kay Hagar. Si Hagar, isang Ehipsyo, babaeng Ehipsyo yon. Alila siya ni Sarah, na asawa ni Abraham. Nung hindi magkaanak si Sarah, ang sabi ni Sarah kay Abraham, sipingan mo yung aking alila para magkaanak tayo. Binigay niya yung alila niya na si Agar kay Abraham. Sa kagustuhan ni Sarah magkaanak. Sinipingan naman ni Abraham, nagkaanak. Yun nga si Ismael. Pero nung dumating yung takdang pangako ng Diyos, mismong si Sarah na baog nanganak. At ang ipinanganak niya ay si Isaac. Si Isaac ang pinanggalingan ng lahi ng mga Israelita. No? Kaya 2 klase ang anak ni Abraham. Sa 2 klaseng babae. Yung isang anak niya, anak sa pagkaalipin kasi alipin si Hagar ni Sarah.
Si Sarah naman ay babaeng malaya, ang kanyang anak ang wika, ipinanganak ayon sa pangako kasi nangako ang Diyos kay Abraham, magkakaroon siya ng anak kay Sarah. Bagaman wala na siyang pag-asa dahil matanda na sila, natupad ang pangako ng Diyos, nagkaanak pa rin siya kay Sarah. Kung nakasunod ka sa istorya, kapatid na Jared, ganito. Itong dalawang babaeng ito, sabi ni Pablo, ang mga bagay na ito, yung dalawang asawa o dalawang babaeng naanakan ni Abraham, ang mga bagay na ito may lamang talinghaga, allegory. Okay. Sapagkat ang mga babaeng ito, yung dalawa, ay dalawang tipan. Yung isang tipan galing sa bundok ng Sinai, yun yung nakasulat sa dalawang tapyas na bato, yung ibinigay sa Sinai. Pero yung isang tipan sa 26, ngunit ang Jerusalem na nasa itaas ay malaya na siyang ina natin. Ang ina ng mga Kristiyano, gaya ni Pablo at ng mga taga-Galasya, ay yung nasa taas, na ang tawag ay Jerusalem na nasa itaas. Yung Jerusalem na nasa itaas, yun ang ina natin, yun ang tipan. Ang isang tipan galing sa Sinai, yung isang tipan galing sa Jerusalem sa itaas. Na itong Jerusalem sa itaas na ito, na siyang ina natin. Meron palang tipan manggagaling sa itaas sa Jerusalem. Alam mo kapatid, para maintindihan mo uli, mayroon dalawang Jerusalem. Isang Jerusalem na nasa Middle East. Yun nga ang capital ng Israel. No? Na ngayon, yung Jerusalem na yon, sabi ni Pablo, polluted na yon. Marami ng kasalanang nandun sa Jerusalem na yon. Napakabulok na ng Jerusalem. Sabi niya dun sa 25, basahin natin kapatid na Daniel. Agar ngang ito ay bundok ng Sinai sa Arabia, at ito'y katulad ng Jerusalem ngayon, sapagkat ito'y nasa pagkaalipin kasama ng kaniyang mga anak. Itinulad ni Pablo yung Jerusalem na kasalukuyan nung panahon niya, masyado nang masama ang Jerusalem. Ito ang wika, pareho lang, kapareho ito ni Agar. Ang Agar ng ito ay bundok ng Sinai sa Arabia. Ito'y katulad ng Jerusalem ngayon, yung Jerusalem na aktual sa Middle East, sapagkat ito'y nasa pagkaalipin kasama ng mga anak. Naging alipin ng kasalanan ng Jerusalem noong panahon ni Pablo. Napakasama ng Jerusalem noon. Nandun na yung kung ano-anong mga kasama ang ginagawa ng mga tao noong panahon ni Pablo. Pero pagdating sa 26, sabi niya, ngunit ang Jerusalem na nasa itaas, there is a heavenly Jerusalem. At yun yung tinatawag sa Biblia, kapatid na Jared, bagong Jerusalem. Basahin natin ang Apokalipsis 21:3. At narinig ko ang isang malakas na tinig na mula sa luklukan na nagsasabi. Kapatid na Daniel, sandali. Ito nung lalagay ng sitas. Nakaka-disappoint. 21:1. At nakita ko ang isang bagong langit at ang isang bagong lupa, sapagkat ang unang langit at ang unang lupa ay naparam, at ang dagat ay wala na. At nakita ko ang bayang banal, ang bagong Jerusalem na nananaog mula sa langit, buhat sa Diyos. Ngayon, meron tinatawag sa Biblia, kapatid, bagong Jerusalem, the holy city, ang banal na syudad ng Diyos, tinatawag na bagong Jerusalem, nasa langit yon. Inihahanda ng Diyos yun para maging mamanahin nung maliligtas ng mga Israelita. Ang tawag bagong Jerusalem. Kaya dalawa Jerusalem, isang Jerusalem na nasa Middle East, isang Jerusalem nasa taas. Ngayon, dalawa ang
inilalarawan sa atin. 2 tipan. Isang tipan galing sa bundok ng Sinai, no? Na nasa Arabia. Yun yung 10 utos. Isang tipan na manggagaling sa itaas, sa Jerusalem sa itaas, yun yung Ebanghelyo, kapatid. Ang Ebanghelyo ng ating Panginoong Kristo, yun ang bagong tipan.